Ano, kalumpit? Kalumpit? Kalumpit, sige, kalumpit. So natuloy din, natuloy din, natuloy din, natuloy din. Taas ng humps na yun, ha. Yun. So, kasama ko ngayon hindi, nakikita nyo naman dati na sa vlog to, eh. Si Marvin, kasama ko si Marvin today. At sasamahan ko siya at magpapa periodic maintenance service siya sa Rebzone, Angeles. Yun. Ang hirap din ng T-Max. Kanya T-Max, ganda. Sa totoo lang, sobra ganda. Ayan, oh. So siguro mga ano rin siguro to, mga 1 hour din na biyahe. So maganda yung weather today. Hindi na siya, feeling ko di naman siya uulan. Pero yun, oh, blue sky siya. Ayun yung T-Max, oh, ang ganda, ang pogi. Grabe. Iba talagang gumawa ang Yamaha, ano. Na traffic pa kami. So yun, nasa na ba ako? At least maganda yung weather na hindi kami, alam mo yun, na magpapa-PMS siya. Dito lang naman sa Angeles. Tapos first time ko itong makakasama. Pero matagal ko ng kaibigan. 3 dekada ko yatang kaibigan to. Yun. This is my first ride for 2026. And what a way to start 2026. Nakasama mo si Marvin. Magpapa-PMS. Sensya na kung minsan paulit-ulit tayo ng, alam mo yun, walang script to, eh. Kung ano lang talaga yung alam niyo yun, kung ano lang yung nararamdaman natin, yun lang talaga ang sinasabi natin sa vlog natin. So yun, this is my first ride for 2026. So yung T-Max pala, parang depende sa laki ng tao, eh. Kasi katulad ng kaibigan ko na to, malaking tao siya. So ibig sabihin nun, ano siya, para lang siyang anliit lang yan tingnan sa kanya. Pero para siyang T-Max na malaki ng konti. So masarap ano yun gamitin. 560 yan, eh. Alam ko 560 SX yan, eh. Yan yung bago 2023 model. Ayan, bumabalik na yung instinct niya sa pagmamaneho. Kasi matagal din hindi nagra-ride to, eh. Pero once na makaupo ka ulit sa saddle, lahat babalik, eh. Kaya alam ko kayang-kaya niya. Nilagay na rin siya aftermarket na yung kanyang tambucho. Tapos yung shield iba na rin, mas sporty na. Hindi po ako nagre-review ng mga motor, ha. Na-appreciate ko lang yung taste ng kaibigan ko pagdating sa motorsiklo. Iba yung level of knowledge niya pagdating sa what is beautiful, what is not, what is trying hard, diba? Kasi maraming parts na ano, eh, hindi naman kailangan, trying hard lang talaga na mailagay. So yun. So we are about to enter the North Luzon Expressway. Yan, medyo mataas yung araw, pero tolerable naman yung ganyan. Dito tayo sa kaliwa. Natin. Oh.
So, yan na siya. So let's go. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of So lagpas na kami ng San Fernando. Either Mag-Aangeles exit kami or Dao. Nandun kasi sa may bandang Angeles City yung ano yung Yamaha Rev Zone, Pampanga. Actually between, basta nasa Dao area dito Angeles. So yun, first time kong makakakita ng pini-periodic maintenance na T-Max. Pare-pares lang naman ng motor actually, pero feeling ko may something na kakaiba rito syempre dahil big bike na rin yan Maxi Scoot kung tawagin nila yan, Maxi Scoot. At gusto pa nga mag Lakeshore. Stop over. Angeles lang kami pupunte. Ay nako. Well, okay na rin naman na dumaan tayo sa Petron Lakeshore. Kilometer 71. Ayan. Yung mga big bikes na papunta talagang norte, karamihan dito talaga siya nagsa-stop over. Lakeshore, nag-stop over pa kami, sa Angeles lang kami pupunta. Hindi, pero maganda, ayusin ko na rin yung ano, gumaganon talaga yung ano, yung ito, gumaganon talaga. Parang ang gaan ng motor ko. Kakatakot, ano no? Parang ang gaan ng motor ko. Sakto lang sa yan. Yan ang nakakatakot, baka mamaya parang feeling ko naman may enjoy niya yung biyahe. Sisimula lang kami sa short, susunod yan mahaba na yan. Mexico, 1 kilometer. Ang ganda lang talaga sa T-Max o any kind of scooter, talagang very relaxed. Tapos yung vibration niya very minimal lang. Tapos sa mga lower cc na scooter, syempre low maintenance siya. Pero to medyo high maintenance na yan kasi
maxi scoot na yan eh. Siguro kahit mag north loop ka rito eh, wala ka naman talagang mararamdaman na sakit ng katawan dyan. Kasi scooter siya. Advantage talaga ng scooter ay talagang para ka lang nakaupo sa sofa. Yan ang kasabihan dyan eh. A few moments later. Yamaha Repzone. Mahirap din siyang hanapin, nahaharangan ng dahon yung ano eh, yung signage nila. Ayan. So yun, at long last, salamat po at kami ay nakarating na dito sa napakagandang, ayun ako oh. Yamaha Repzone. Pero mong mileage yan, wala pa 200. 90 plus lang. Tapos 2023 model. It's a change yun, wala na ibang papalitan. Filter, palit yun. Pero ngayon, ang dilim mo eh. Pero ngayon magsisimula na tayong bumiyahe ha. Uy, ano no? Madadalas naman. Madadalas na tayo. Ano no? May kotse naman daw siya. Ayan o. Yung Yamaha Repzone. Where do lonely hearts go? Eh di natural, sa bilihan ng motorsiklo. Ano, nahirapan ka sa biyahe? Okay lang? Ha? Basic. Ito pala yung price nila oh. Screenshot nyo na lang. Ano pala pangalan ng motor mo? T-Max eh. Mag-isip ka. Ano pangalan? Pamela. Si Pamela. Susi. Ayaw mo Susi. Only legend knows. Susi. Buti nakabalik ha. Sa loob, aircon sa loob. Buti nakabalik ako dito. Pero daw talaga kami pinadadaan kahit ni Waze. Bakit kaya ganun? Diyan kami pinadadaan sa daong ni Waze. Traffic siguro kasi dito sa hangin. Kaya ano, may kabayanan. 1 hour later. So yun, natapos din yung PMS ng T-Max ni Marvin. Ayan siya oh. Iba talaga, parang 3 liters yata na gasolina, ay na oil, sorry. Tapos nag-change lang ng filter. Yun lang, adjustment ng belt. Pero so far wala namang bagong-bago eh. Ay. Susi. Yan ang mahirap pagdukot ng susi. Kaya nagtatanggal ako ng gloves. So, San Fernando daw kami kakain.
So San Fernando daw kami kakain, kaya pa-left kami. Yan. Tapos natanong din ako kanina, sabi niya, ikaw sir, kailan ang PMS mo? Sabi ko, from my PMS last year, parang nakaka 2,500 pa lang ako, half pa lang nung pinag-usapan. Pero actually pwede na yun eh, yun lang. Gastos din kasi, timing lang. Tapos nasa 4,000 plus yung binayaran na cash. Iba kasi pagka talagang medyo sensitive pa yung ano eh. Kaya pangkaraniwan dinadala talaga sa kasa eh. Katulad niya, bagong bago pa. Yun. So steakhouse kami around San Fernando. A few minutes later. Parang naglo-lowbat na ako. Iron Grill USA Steakhouse, San Fernando to eh. Dito na gaya mag-lunch. Kanina traffic doon sa lugar na yun. Hindi ko na mauubos yung battery ko eh. Merong ano yan ah, handbrake. So yun, lunch lang kami, tapos after nyan going home na. Sarap ng buko. Maya lang going home na rin kami. Alright, steakhouse, let's go. One eternity later. Op. Ride out na kami, nakapag-lunch na. Thank you Iron Grill USA Steakhouse. Mura siya. Screenshot nyo na lang dun sa kanina. Diba? May picture kami kanina. Pinicturean ko. Tingnan nyo, zoom nyo na lang. Mura siya in comparison dun sa iba. Ayoko na lang mag-name ng ng ibang steakhouse. Well, kung umabot kayo sa puntong ito at kayo hindi pa namin subscriber, mag-subscribe naman kayo. Ikatutuwa ng aming puso pag kayo ay nag-subscribe, syempre. Tapos kung kayo naman ay datihan ko ng kaibigan na subscriber, at syempre nandito umabot kayo sa punto hanggang dito ka yung video namin, solid talaga kayo. Shira, thank you. Marvin, thank you. T-Max, thank you. So wala pang pangalan si T-Max, nag-iisip pa daw siya. Gusto ko yung pangalan, Tonet. Para kasi T-Max, diba? Yun lang naman yun eh. So that's about it guys. Siguro mamaya makikita nyo, puro mga highway lang din naman. So okay, so that's about it guys. I'll see you on the next one. Thank you Marvin sa lunch. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight.